Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 244 devotion para sa amin. 365 daily devotion na pinamagatang naranasan mo na ba yung matinding baha? At ang topic natin ngayon ay sacrifice. Sabi po dito yung concept na sacrifice in the Christian faith refers supremely to Christ's death on the cross where He paid the penalty our sins deserve. This was not a symbolic gesture but a real substitutionary atonement. Jesus bore the wrath of God in our place, satisfying divine justice and making reconciliation possible. Christ's sacrifice is the once for all offering that perfectly accomplished what Old Testament sacrifices could only foreshadow. It demonstrates God's holiness in punishing sin, His wrath in providing a substitute, and His grace in freely offering salvation to all who believe. At ang Bible verse po ay matagpuan sa Hebrews chapter 10 verse 12, sabi po dito, "But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God." Sa Tagalog po, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At ang teachings po natin ay number 1, substitution, number 2, satisfaction, and sufficiency. Number 1 po, substitution. Kaya substitution is sin bearing. Ito po, yung alam naman natin, di ba, yung pagtubo sa atin ng Panginoon sa ating mga kasalanan na siyang dinanak niya sa may krus na Kalbaryo, which is yung naging kabayaran yung dugo niya, dumanak yung dugo niya doon na talagang naging sapat para sa mga kasalanan natin. Sa dami natin tao, sapat yung dugo. Sapat yung dugo niya para malinis tayo o tawag dito, sapat yun para maligtas tayo sa ating mga pagkakasala. And number 2 po, satisfaction. Christ's sacrifice satisfies justice po. Noon dumanak yung dugo, yung naging kabayaran ng dugo ng ating Panginoon noon sa krus ng Kalbaryo, na-satisfy yung justice sa ginawa ng ating Panginoon, sakripisyo na ginawa niya, di ba? Biruin mo talaga na makikita naman natin kung gano'n kamahal, kung lahat ng kaya ibigay niya, ibibigay niya yun sa atin, di ba? Ultimo nga dugo niya, di ba? Pinako siya sa krus. Hindi mo ma-imagine kung paano yung sakit yun naramdaman niya, di ba? Talaga in-endure niya yung lahat, tapos namatay siya and nabuhay siya after 3 days. And number 3 po, sufficiency. Christ's sacrifice is complete. Ito po, yung sakripisyo natin po talagang kompleto, walang labis, walang kulang. Talagang kinumpleto niya yung sakripisyo niya para sa atin. Talagang naging sapat yun, walang kulang. Naging sapat yun para maligtas tayo at magkaroon tayo ng buhay ngayon. Pag napalad tayo, diba, magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan kung sunod natin lahat ng pupusan niya, diba? Hindi lang tayo dapat nang babasa, kundi with action din dapat tayo. At pinapalit natin sa ating Panginoon kung paano tayo kumilos sa buhay na meron tayo na pinahiram niya. And application naman po, pag tumapos sa ating buhay, number 1, begin with grace, continue by grace. Ito po, syempre diba may biyaya, may pagpapala. Simula natin sa pagpapala at continue pa rin tayo sa pagpapala. Parang ganun kasi diba pinagpapala tayo ang Panginoon with grace, yung kabutihan na nakaka-receive tayo nun, kailangan din maganda na kinukontinue pa rin natin yun na para din sa iba dapat maging blessing tayo, maging grace din tayo sa kanila, maging grace din tayo, parang hindi natin sa sarili lang bagkus sinishare din natin sa iba. And number 2 po, break free from guilt and shame. Ito po, parang alisin natin yung sa katulad natin, sa puso natin, sa pag-iisip natin, yung guilt and shame. Dapat wala na tayo, kahit na fear, dapat wala na rin. Inaalisin natin yun sa puso at isipan natin. Hindi na natin pinapamumuhay yung ganun. Dahil alam natin yung buhay natin, pinapamuhay natin yung buhay ng ating Panginoon. Dapat maging Christ-like na tayo. And number 3 po, behave like Jesus in humility and sacrifice. Ito po, dapat maging tahimik tayo sa pagkamit natin ng pagiging mapagpakumbaba at pagiging sacrifice, diba? Dapat tahimik lang natin, parang ipinapanalo lang lahat, magtahimik tayo sa paggalaw,
sa pagsunod na ating paano na parang maganda kasi na hindi natin piniplease sa ibang tao na ganito tayo, may na-achieve tayo ganito, ganyan, maganda na kahit kaibigan lang yung please natin, okay na kayong dalawa lang dapat parang na nakakaalam, dapat kung may secret ka sa kanya mo na lang isabi mo na sa ibang tao, parang ganun po. Tapos nag-build din tayo ng strong relationship with God. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.